Quality and Safety Driving Center Corporation, where safety is our top priority. Periodiko, News and Views. Alright, balik kita sa programa. Oras yato sa Bilog na Pilipinas. 56 minutes makalipas ang 7 in the morning. Only 4 minutes to go before 8 o'clock. Dito po sa Teleradyo Periodiko News and Views. Kunyo pong aldaw ni Sabado. Ang oras nato sa Indukang operated by Dr. Anthony L. Altabano, located at San Roque, Barra, Catanduanes, with another branch located at San Pedro Viga in Napo, Pandan, Catanduanes. Altabano Optical Clinic. Repkan sa tutman sa Indukang Nazareno Association, San Roque Chapel, headed by President Valentin Gonzalez Jr., together with Vera Councilor Joseph Toto Mendoza, Vera Councilor Hazel Isidoro, and the PBM Sonny Francisco. Alright, nagusagaw kita sa programa kasi nag-brown out pa lang mga periodiko. Kunyan ini sa hiling ko in the coming day siguro maka-interview taman ang manager kan Visel ko para ramonta malatag sa publiko ano mga possible na mangyari in the coming days kasi for the past how many days nagkandak sinda ni mga repair and schedule brownout. Kailan ko pa siyempre ngunyan summer na naman kaperiodikong Sir Noel and Sir Buddy. Yes. Talagang iyan nagkakahampangon ngunyan kan Visel ko ining kung paano mo sustain ang init ng panahon. Siyempre mababa so libelo kan tubig para sa hydro and ang gagamiton dyan sa mga generators. No? Alright, siyempre ang generator kung minsan dahil man masyadong talagang makatagal sa bilog na maghapon, talagay ko ni mga rimalaso in the coming days. Alright, nasa linya ang PNP Catanduanes, ang information officer kan PNP Catanduanes periodikong Sir Buddy and Sir Noel. Okay. Para kaulayon ta, so nangyaring enot na ornada kan karampanyahan kasudma. And ano pang mga measures ninda in the coming days para sa 45 days campaign up to the election time. Alright, nasa linya si Ma'am Lieutenant Colonel Rosalinda Gaston, Information Officer kan PNP para sa tuwing aramon ng mga detalye na nangyari kasod. Marina pagkaaldaw tabi, Ma'am, welcome sa programa sa Radyo Periodiko. Yes, Sir Ferds and Sir Buddy, magandang umaga po. And sa lahat po ng nakikinig sa inyong programa po sa Bicol Periodico. Apo, kasabay man si Doc Noel. Good morning po, ma'am. Sparring partner. Po. Good morning po, Sir Noel. Yes, ma'am. Good morning. Alright, primero, kasuod matabi, nagpo na ma'am, so pagsikad ng kampanya. And then, ano po yung mga naging findings kumusta po sa enot na urnada sa Paseo din sa Bilog na Catanduanes? Yes, sir. Maraming salamat po kasi talagang mga cooperative naman po ang ating mga aspirants. Peaceful Manggiraray po. Nagsimula po tayo kahapon sa Uplan Baklas, sir eh. Uplan Baklas, opo. So far, so good naman po. 6 a.m. to 9 a.m. po. Nag-join po tayo sa COMELEC. So from Bato po, nag-join po ang provincial office. Nabanga po si DPD-OMI, Lieutenant Colonel Louis de la Peña sa Bato. Then, Berac, si Provincial Director mi po, Colonel Edward Quijano, at saka si Operation Officer po namin, Lieutenant Colonel Perez. So, baraklasan po siya. 6 a.m. sir. Opo. Pero security lang po ang participation namin. Lead agency Manggiraray po is the COMELEC. Andun din po nag-participate, sir, ang DNR, DILG, and yung iba pa pong deputized po ng COMELEC. And as early as 6 a.m. sir, kahapon mamomonitor natin yung mga jingle na po na naglipa na dumadaan dito sa provincial office. And hanggang sa kagabi naman po is
Masasabi natin pong peaceful naman po yung mga ginagawa po nilang mga pagkakampanya ng ating mga aspirants. Sana po hanggang sa matapos ang eleksyon, ganun po ang maranasan po natin, sir. Opo. And kumusta sa volume, sa observation niya to na mga pinagbaklas kan Comelec and Company duman sa mga lugar tabi, ma'am? Marami din po sir doon sa mga hindi po designated na areas for posting po. Kaya meron po mga videos, photos po yung ating Comelec na ginawa po kahapon. So, ibig sabihin, ma'am, talagang, so nakalipas pa yun, ma'am, na pagpuo na dahil pa campaign period. So, mga nakatarakod. Opo, sir. Yung mga nasa puno po, kaya kasama po natin din ang DENR. Kasi kasabay po sila sa pagbaklas po. Opo. Kasi ito naman baga pong mga aspirants natin, hindi naman sila ang nagkakabit niyan, hindi naman natin masisi. Kumbaga po is inuutos lang nila, binabayad lang nila, kaya kung saan-saan lang po na ikakabit. Kaya magandang nangyari po na mayroon tayong candidates forum, peace covenant, at least po na nare-remind po sila ng ating Comelec kung saan lang po yung mga designated areas. Pwede po sila maglagay ng kanilang mga tarpaulin, kung anong sukat, opo. And then, na-educate po sila, naging aware po ulit sila doon sa kontrabigay po na kampanya ng Comelec. Alright, nagkanda ka mo prior to the campaign period, I think noong 25 or 26? Itong covenant signing. Opo, sir. Opo. Talagang dito po sa atin sa Berak, 3 bayan po yon. Kasabay po dito, sir, Berak, Karamuran, and Bato. So dito po talaga sila nag-join. Kaya marami po yun, sir, na nag-attend ng mga aspirants. So pinag-ibo mo ini duman sa other municipalities po? Yes po. Opo. Province-wide po yan. And region-wide po yan, sir. Kumbaga po, nireplicate lang po dito ng ating Comelec. Comelec po, sir, ang lead agency. Kami lang po is always partner lang po nila. Ayun, very good. And before ko ito ang put duman sa mga pag-iriba ko, how about ano pong anticipation niya to? Iwa kita ni mga sightings or anything na pigabana-bana na posibleng ilag sa hotspot or any kind of category during the time of election? Bale, since nasa status po tayo ng insurgency province, hindi pa rin po natin pinagwawalang bahala iyon. In coordination with the Armed Forces of the Philippines, patuloy po yung pagmamonitor natin, sir, kung meron man ng mga sightings, mga bali-balita. Kasi ang sightings baga po, sir, subject for validation yan parati. Yes. So kaya po ang aming pong coordination, closely coordinated po kami parati sa Armed Forces of the Philippines. Bakong permanente kasi pwedeng ngunyan pero sa mga masunod na aldaw baka igwa. Opo, sir. Opo. Kaya parati pong mayroon pong mga meetings in coordination pa rin po sa Comelec. May paapod po ang Comelec, meron din pong paapod ang PNP. Opo, pero prior this time, prior kang campaign period, may mga pigabana-bana na kita or medyo dai po? Daiman po kasi declared po ng Comelec, syempre in coordination din po sa dalawang malakas na concerned agency. Wala rin po. Very good. No? Tapos sa ibang lugar talagang perming may hotspot talagang mainit ng politika. Sa katanduan is garing bako man araw kay ito kalala na mga maribok ang politiko. Bako man po, sana po sir ay kumbaga maidaos natin yung ating election dito na peaceful para talagang yung Catanduanes po is masasabing happy island talaga. Tama yung mga nag-iiriwal na mga politiko. Ayan. So, sige po. May hapot yata si Sir Buddy. Go ahead, Sir Buddy. Any question? Ma'am, good morning. Although na-mention na Nuisimper sa Kasubago, well, di tama iwasan na relatively speaking, ang Catanduanes ay okay in terms ng mga lawless elements.
Pero baka merong mga say 2 weeks before ng election ng borutuhan ay magkaigunan ni mga people, mga ibang klaseng tao digdi na kaduda-duda. Are you prepared tabi to meet those eventualities kung sakali ma'am tabi ang PPO? Handa po kami, Sir Buddy, sa mga bagay na yan. Kasi kung matatandaan nyo po, nung last Thursday, nagkaigwa po kami ng CIMEX. Simulation drive. Na mayroon po kaming simulation exercises sa mga mangyayari po if ever man. Sana daimam po. Alright, so yung konsepto po ng kontrabigay, anything na pinag-briefing, kumbaga, so naging abiso or guidelines na pinagsabi kan COMELEC sa Indo kasi kayo yung saro sa mga deputized agency or enforcement agency na matabang sa kontrabigay. Ano pong proseso para maaraman kang publiko? Bale, sa MUYA po, kung ganun pa rin, kung may reklamo, may complaint, ibabalidate pa rin po namin. Hindi naman po kami basta-bastang magkakaso sa kanila. Parating subject for validation pa rin po sa amin, sir. Unless otherwise, kumaga po in flagrante yung makikita namin na nagbibigay. So that's the time na talagang pwede na silang pwede natin ang kaso in coordination pa din po sa COMELEC. Alright. May hipot ka, Sir Noel? Good morning po, Colonel. Ito ay Mr. Noel De Leon po. Lang po ako ng dito na simpleng hapot. Wala po ba kayong experience na untoward resistance doon sa Operation Baklas? At saka, ayun po. Kasi... Sige po, sir. Go ahead po. Kasi po, baka, although iniisip ko lang po na kasi baka after the Operation Baklas, meron kayang replacement yan. Baka ma-replace uli. Alam naman natin kasi yung recurrence ng mga ganong bagay. Opo. Aside from that po, may penalty po ba yun? Kung halimbawa, binaklas na ng PNP tapos naibalik uli. O may ibinalik uli. May penalty po ba yun? O anong kaukulang parusa yun? Siyempre po, sir, kung ano po yung pinagbabawal po na ayon po sa itinakda po ng COMELEC, meron pong kaakibat po na penalty po yun. Hindi ko lang po, sir, matandaan, pero yan po ay nakasaad po sa mga pamantayan po ng COMELEC. Kami lang po, sir, ay on implementation para tipong sa COMELEC po ang sinusunod po namin, sir. Opo. Salamat po, ma'am. Alright. Kasi, siyempre, election na yan. Suffice po ba yung PNP members natin para magpatupad ng pass ordinance sa buong Catanduanes dito po sa election time tabi, ma'am? Or we have the augmentation force? Suffice na po, sir, ang ating puwersa sa Catanduanes. Pero syempre man po, sir, kung talagang mangangailangan po tayo ay magre-request lamang po tayo sa regional office. So, pera pong numero, kung parapatin po ninyo, ilan po yung puwersa natin sa Catanduanes para masabi natin suffice? Ang kabuuhang puwersa po natin is nasa 800 plus po ang kapulisan natin dito and full alert status naman po tayo kapag ganito pong election period. Ngayon nga po, sir, nasa heightened alert status na kami. So, ang mga leaves lang po sa amin ngayon ay yung sa Magna Carta of Women, maternity leave. Yan lang po ang pwede naming i-avail. Lalo na po pag papalapit na ang election, talagang wala na pong magli-leave para po mag-serve lahat sa election. Apo, yung tawag na sa inyo yan, yung heightened alert, no? Yes, sir. And pagdating po ng
week before election, full alert status na po kami niya. Intact Full na po alert lahat ang status. tao. So meaning Yes, sir. talagang totally wala nang live-live dyan, o anong man na Opo, sir. tema. Talagang on the post na lahat, no? Opo, sir. Opo. Alright. Unless may mga hindi kami natanong sa mga, alam ko na busy kayo sa mga activities and mga other than COMELEC activities or election-related activities, dakula ko nahiling sa inyo ng mga activities. Go ahead sa inyong mga information, Tabi. Go ahead. Yes, sir. Yung amin pong PNP and PNP mandated checkpoint, COMELEC checkpoint, ongoing po iyan. Hindi po iyan mawawala sa atin, pero yung sa COMELEC checkpoint hanggang June 12 pa po yan. Hingi lang po natin, sir, kooperasyon sa ating mga kahinanwa na wag silang magagalit para hindi po sila maabala. Wag na po nilang dalahin yung mga bawal, lalo na pinapatupad pa natin po ang gun ban. Mhm. So, kooperasyon pa rin po nila permi. Aram naman po ninda kung ano yung mga do's and don'ts na hindi sila maabala po during checkpoint. Number 1, sir, cooperation lang ang hagad ng ating kapulisan sapagkat yan naman po ay para po sa kapakanan ng bawat isa, para po mas maging ligtas po ang ating lalawigan ng Catanduanes. Alright. Maraming salamat, Ma'am Gaston, sa oras na binigay nyo sa Radyo Periodiko. Maraming salamat din po, sir, at least po nakapag-share ang Catanduanes Police Provincial Office ng mga paalala po sa ating kababayan. Right. Thank you so much. Si Ma'am Rosalinda Gaston, the Information Officer kay Catanduanes Philippine National Police. Please na ko natin yung mga importanteng detalye, Sir Noel and Sir Buddy. Sabi, heightened alerts in this time, and pag abot duman sa election period na talaga, full alert status.